Dito sa Kawikaan, Aklat ng mga Kawikaan, sa 21 talatang 13, ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. O kaya sa ibang translation ay, ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig o tenga sa daing ng dukha, siya naman ay dadaing ngunit hindi didinggin. Itong talata na to sa Kawikaan 21:13 ay ito'y sumasalamin sa nangyayari sa Pilipinas. Nangyayari sa buong Pilipinas at sa mga Pilipino na taon-taon na lamang ay nagdurusa. Kapag umulan, binabaha sila. Kapag nagkaroon ng malalakas na bagyo, ay naandyan na ang pagragasa ng mga baha. Common sense lang. Dahil ninakaw ang mga pondo na dapat talaga ay magkakaroon ng mga tinatawag na mga flood barriers o yung mga dike at yung mga tinatawag na underground mga waterways, mga pipelines to control yung rainwater and flood. At dapat merong mga ginagawa, subalit obvious na ninanakawan at pinagnanakawan lang ang Pilipinas. Sabi ko sa inyo, China doesn't need to fire a single shot o para ang Pilipinas ay masakop niya. Sa loob pa lang ng Pilipinas ay dito na yung internal strife, labanan, nakawan, ay nangyayari na. Ang sabi rito, pakinggan ninyo ng mga nasa gobyerno sa Pilipinas, yung mga inelect, I don't care kung kayo ay mga buwaya. I don't care kung kayo ay mga anay sa lipunan. I don't care kung kayo yung mga magnanakaw. Kahit ang magnanakaw man ay merong tenga, pandinig. Eto, pakinggan yung sabi. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din. Ulitin ko. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Itong hintayin ninyo. Yung ninakaw ninyo, lilipad na parang alikabok yan, mawawala yan. Pero yung iyong kaluluwa ay dadaing sa hirap at punishment ng Diyos na kataas-taasan. Pwede nyo sabihin, walang Diyos. Sa inyo lang yun. Kapag ikaw, ang katawan mo, ay nilalamo na ng kanser, ang iyong pangangatawan ay unti-unti nang nalulusaw, yung hapdi, kirot at sakit ay nararamdaman ng iyong katawan at kaluluwa. Ang sabi, daraing ka, ngunit walang lilingap sa'yo. Not even the eye of God na niloko mo ay hindi ka bibigyan ng pansin. Kaya ang sabi rito, maging sa Kawikaan, Proverbs chapter 22, verse 22 hanggang 23, ang sabi rito, huwag pagnakawan o apihin ang dukha sa hukuman sapagkat ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa kanilang mga usapin. Kapag
niwalang bahala ninyo ang hinaing ng mga mahihirap, mga Pilipino na nalubog sa baha, wala nang kabuhayan, lalo pang nadikdik kung paano ang putik na dumikit sa kanilang mga bahay at tinabunan ng putik ang kanilang mga bahay o flooring o yung mga gamit nila. Ganon din ang kinabukasan nila, natabunan ng mga putik dahil sa kagawa ninyong mga magnanakaw. Iilan lang kayo dyan, mga magnanakaw. Subalit, tignan ninyo ang perwisyo na ginagawa ng inyong pagnanakaw. 99.9% na mga Filipino politicians ay mga kurakot, magnanakaw. At darating ang oras at panahon na hindi na kayo ang mamumuno sa Pilipinas, ibibigay kayo ng Diyos sa ibang lahi. Ibibigay ang Pilipinas sa kamay ng ibang bansa. Dahil hindi nyo kayang pamunuan ng Pilipinas, ang hinaing ng mga mahihirap ay umaabot na sa kalangitan ng Diyos. Ang invader ninyo ang magiging Panginoon at Hari ninyo. Hindi ko maisip kung bakit ang mga gahaman sa salaping ito, yung epekto ng ginawa nilang pagbubulsa sa mga pondo na dapat ito'y ginagamit sa paglalagay ng mga malalaking mga tubo, pipes, waterways para yung baha sa ilalim pupunta, hindi sa ibabaw ng kalsada o bahay o lupa. Dapat sa ilalim ng lupa. Tulad yan sa South Korea, sa Japan, sa US, maging sa France, maging sa Canada, sa Australia, yung malalaking mga manhole kung tawagin, parang subway, ay nasa ilalim ng lupa at yung mga tubig baha ay doon na pupunta. At madali nilang ma-distribute sa mga tributaries nila para doon itapon naman sa mga karagatan o yung mga ilog na dadaluyan ng mga tubig baha na yon. Dahil sa kasakiman ng mga Pilipino, yung mga nasa gobyerno, yung mga nasa departamento, yung mga nag-aral ng engineering, nasa DPWH, ay naging mga estupido. Ang stupidity ninyo, kayong mga nagnakaw, ay hindi lang mga Pilipino ang naapektuhan, kundi darating ang oras, kayo mismo at mga kamag-anak ninyo. At ang ginagawa ng maraming Pilipino na magnanakaw sa pamahalaan, matapos nakawan ng Pilipinas, dinadala sa ibang bansa at doon tatakbo at hihingi ng asylum. Hindi kayo makapagtatago. Mayroon at mayroon hahatak sa inyo pabalik sa Pilipinas kapag dumating na ang paghuhukom ng Diyos sa bansang Pilipinas. Kapag ang hinaing na may hirap na ito ay hindi nyo tinugunan mula sa Presidente, mula sa Senado, mula sa Kongreso, mula sa Hudikatura, at mula sa mga local government units, mga level na yan, hindi nyo masisisi ang mga Pilipinong armado ng mga armas na sila ay maaring mag-akla sa inyo. Dito sa Amerika, dahil merong Second Amendment rights ang mga tao, they have guns and rights. Kung sakali, halimbawa, merong tyrant leader o government, yung mga tao rito na properly equipped, armed, sigurado na sila ay lalabas, dala na nila ang kanilang mga armas at hihingi ng katarungan. At kapag hindi binigay ang katarungan, alam nyo na mangyayari. Either
Dahil ang mga military dito, isang tao lang ang kailangan ng mga tao na yun para alisin yung bulok na tao na yun. Sila mismo ang kukuha doon. At maaring Federal Bureau of Investigation, sila ang hatak doon at kakasuhan nila kahit presidente pa yun o vice president o sino mang senador. Ganun ang gagawin. Hindi nalahayaan ng mga tao na magalit dahil magiging masamang epekto ito sa buong Amerika. Sa Pilipinas, kung ang mga taong ito ay magdidemand ng pagbabago at ayaw gawin ng gobyerno ng mga departamento, well, better check the US history at baka matuto kayo. Kung ang panalangin ng mga tao ay dininig na ng Diyos, subalit ang mga namamahala ay bulag pa rin sa katotohanan, hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Daraing, iiyak, ngangal-ngal, ngangawa, dahil malapit na siyang mahulog sa kamatayan niya. Kaya sinabi ng Panginoon na aanhin mo ang yaman. Aanhin mo ang yaman kung ang buhay mo naman ay mawawala. Tingnan natin dito. Aanin mo pa ang yaman sa mundo. Bakit mo sosolohin ang yaman, lalo na't hindi sa'yo? Nanakawin mo, dadalhin mo sa iyong tahanan at bank accounts, aariin mong pag-aari mo. Yun ay maliwanag na pagnanakaw. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:26, ang sabi niya rito, pakinggan ninyong mga magnanakaw na Pilipinong nasa gobyerno, mula sa presidente, sa vice president, sa Senado, sa Kongreso, sa Judiciary, Supreme Court, sa mga LGUs, sa mga pangkaraniwang mga nandyan sa pamahalaan, barangay. Pakinggan ninyo mga magnanakaw. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ng aking Panginoong Jesucristo at ng Panginoong Jesucristo na bumaba dito sa lupa at darating siya para hatulan ng mga magnanakaw din. Ang sabi, Mateo 16:26, sapagkat ano ang magiging pakinabang ng tao kung makamtam niya ang buong daigdig, subalit buhay naman niya ang kapalit, o anong maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay? Isipin ninyo, buong daigdig gusto niyang masakop, lahat ng mga treasures ng daigdig. Kung gusto niyang mangyari yon na masakop niya, makuha niyang lahat ng kayamanan, yaman ang ibig sabihin. Kung ang buhay niya naman ang kapalit at ang kanyang kaluluwa'y mapapahamak sa impyerno, anong mabibigay ng taong kapalit ng kanyang buhay? Mababayaran mo ba ang buhay mo? Masasabi mo ba sa doktor, Dok, pahabain mong buhay ko? At ang Diyos ay higpit balikat lamang at nakikita ka, ikaw ay dadaing, subalit ang mata ng Diyos ay hindi ititingin sa iyo. God cannot be mocked. Ang liwanag ko na ang Diyos ay hindi ninyo maloloko. Ang sabi rito, God cannot be mocked.
Do not be deceived. Dear Filipino, na ano man ang kategorya nyo, kayo ba'y magnanakaw sa gobyerno, kayo ba'y scammer, kayo ba'y mga nambubudol ng kapwa nyo Pilipino, binubulsa nyo ang pondo ng gobyerno. Either ikaw ay presidente, vice president, senador, congressman, LGUs, nasa mga departamento, pakinggan ninyo ito, mga Pilipinong magnanakaw at sugapa sa pera at ipinamumuhay ninyo ang kasalanan na harap-harapan na pagnanakaw. Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Kung ikaw ay nagtanim ka, nag-impok ka na para sa sarili mong kapakanan, nagkurap ka, nangurap ka, and then you will reap corruption too. Corruption, pagkabulok, pagkawasak ng iyong katawan at kaluluwa sa impyerno. Subalit ang sino man na nagtanim sa Espiritu Santo, sa nais ng Espiritu Santo, ay matatamasa niya, he will reap everlasting life. Do not be deceived. Ngayon, ang mga tao, matapos silang bahain at bagsakan ng maraming ulan, hindi lang yan eh. Ang mga bagyo ngayon ay kambal na. Kambal bagyo, may triplet pa, may kasunod pa. Nanganganak ang bagyo, may dumarating na naman. Isipin ninyo, walang patutunguhan ng tubig. Dahil ninakaw ninyo ang mga pondo na para doon. Kayo po, mga Pilipinong nagnakaw, ang pinaka-estupidong tao na nabuhay sa mundo at nandyan. You are the most stupid, arrogant na mga anak ni Satanas. Yung mga anak ninyo, hindi magtatagal ang mga buhay din yan. And I will tell you na on your deathbed, na malapit na kayong maghingalot mamatay, you will feel the pain and you will see na harap-harapan ang mga anghel ng Diyos ay susunduin ka so that your soul might be brought down to the pit, dark pitch, hell. Ang mga Pilipino, ang dami ng mga taong ang hinaing nila ay umaabot na sa trono ng Diyos. Hirap sa buhay, walang makain, lublub sa baha. Dahil sa kagagawan ninyo, kayong mga nagnakaw, magmula pa sa mga sinaunang presidenteng nagnakaw, mga vice-presidente, mga senador, mga congressman, mga mayors, gobernador, mga magnanakaw kayo. At coward kayo. Coward kayo na lumabas, may mga bodyguard pa kayo. Darating ang oras, isa sa mga bodyguard nyo, dahil yung sakit at kirot na inabot ng mga mahal nila sa buhay, dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga baha na inabot, baka sila pa ang tumapos ng buhay ninyo. Baka gawin din nila yung ginagawa ng mga Russian bodyguards doon sa mga binabantayan nila. It can happen. Napakasama ho ninyo. At yung mga nasa judiciary, kapag kilala nila yung sinampahan ng kaso, tinatanggap yung motion to quash. Mga ulupong. Kayo lang ang merong ganyan sa Pilipinas, motion to quash. Paalisin yung kasalanan. Marami kayong ninako pagkatapos
Gusto nyo makawala kayo, motion to quash. Mga anak kayo ni Satanas. Takot kayo. Ang mga nagnanakaw sa gobyerno, they are the most coward. Pagkatapos, tatakbo sila sa ibang bansa, coward kayo. Coward kayo. Matapang lang kayo kung may kasama kayo sa palibot ninyo, subalit, habang natutulog kayo, God can snap your life. Babaliin niya. And I believe na gagawin na ng Diyos yun. Yung mga dumarating na mga salot sakuna sa Pilipinas, it's not coincidence. Judgment of God. Dahil may mga taong mga Pilipino na patuloy na lang binoboto ang magnanakaw. At ginagawa nila, ina-idolize pa nila. Akala nila yun ang pag-asa nila. Hindi ninyo hope yun. Wala kayong pag-asa ron. The only hope na remains ay ang pag-asa nyo sa Diyos. Na ang Panginoong Hesukristo ang magbago sa mga puso ng bawat isang Pilipino. Do not be deceived. Kayong mga nagnanakaw na Pilipino sa gobyerno, do not be deceived. God is not mocked. Nawa yung mga staff ni Bongbong Marcos o BBM o sino man yung mga nasa gobyerno dyan, nawa ay makita ninyo yung sinasabi sa Biblia rito. Do not be deceived. Kapag hindi ninyo inayos ang inyong paglilingkod sa bayan, yung kinakatakutan yung kalaban na sumasakop sa West Philippine Sea, isang araw na lang nakatungtong na sa bansang Pilipinas at wala kayong magagawa. Dahil sa sarili nyo, nagpapatayan kayo. And these people, yung mga Chinese, they're just watching. Baka nagpupustahan pa yun eh. Kasi may mga puppet sila rito, tuta nila kung sino yung pwede nilang makontak para magkaroon ng internal strife. Tingnan nyo sa Israel. Wala silang ganun. Tignan nyo sa Japan. Yung mga magnanakaw, kakasuhan nila. Dahil sa hiya nila, nagaharakiri, nagpapakamatay na lang. Ba't hindi nyo magawa yung mga Pilipino? Bakit tatakas kayo? Kala ko ba matatapang kayo? Di ba sabi ng lupang hinirang eh, ang mamatay ng dahil sa'yo? Wala na ho ngayon yan eh. Ang magnakaw ng dahil sa'yo, tapos tatakbo sila. Ibig sabihin, yung mga politikong magnanakaw na ito, mga duwag ho ito. Yung mga nasa departamento, mga duwag ho ito. Ang gusto lang nila ay makapagnakaw ng pera at magbabayad ng mga bodyguard ay handa silang bayaran. Kasi duwag eh. They don't even carry their own gun and they can even shoot well. Walang marksmanship. Mga takot ho yung mga yan. Kaya kumukuha sila yung mga ex-military, ex-ano. Ito naman mga Pilipino na to dahil mukhang pera ay kahit nagnanakaw yung binabantayan nila, walang paninindigan. Hindi gumagawa ng isang tinatawag na magiging malaking issue at magigising ng taong bayan. Isipin ninyo, kung yung mga corrupt na ito ay inassassinate ng isang bodyguard niya dahil sa corruption, marami mag-stand up na dapat lang talaga mawala. Kasi yung mga corrupt na nagnakaw na yun ay may mga kakampi sa Supreme Court yun, tsaka sa mga korte na papawalang sala sila. Ganyang kakurap ang Pilipinas. Hindi katulad ng Amerika, yung mga corrupt na mga judges, nalalaman nyo ng mga circuit courts o yung mga iba pang mga courts, sila yung kakasuhan. Ikinukulong ho. Kahit yung nagdadrive na lasing na judge dito, yung mga sa korte, hinuhuli ng pangkaraniwang pulis, kulong, wala siyang magagawa. Eh sa Pilipinas, judge ako eh, ba't mo ako huli? Lasing ha, nakasagasa na. Judge daw siya. Eh nung ngayon kung judge ka, sa Pilipinas ganun eh. Kapag maganda ang kotse, eh papapasukin na lang, hindi ba?
Halimbawa sa mga hotel, ospital, sa eskwelahan, nakakotse. Kahit mamamatay tao yung nakasakay doon. Samantalang isang pobreng Pilipino, naglalakad lang, naka-sapatos lang, haharangin pa, kakapkapan pa ng kung ano-ano, di ba? Nakita ninyo, kalokohan ninyo, fool. Filipinos are so full. Full. Foolishness. I'm talking about yung mga godless Filipinos. You're full. Darating ang oras na iiyak ho kayo. At ang mga nanakop ay nasa mga pintuan na ninyo. You cannot stop them. You cannot stop them. Do not be deceived. God is not mocked. Kayo mga Christian, kita nyo damay-damay. Lubog yung mga Christian fellowship nyo, di ba, sa baha. Bakit? Kasi yung mga pastor nyo namihasa rin sa pagkuha ng pera, doon kumikita eh. Earning money for using the Bible, preaching the Bible, earning money, making more money. Yun kayo eh. Kaya kasama na kayo ron sa napaparusahan ng Diyos sa baha. Sa lahat na yan. Kasama na kasi yung mga leader ninyo, yung mga obispo ninyo, bishop ninyo, pastors ninyo, preachers ninyo, evangelists ninyo, ayan o, they can't say a word against sa mga corrupt politician. Why? Nasa pala na sila. Kapag iniimbita nila, binibigyan sila. So you're evil. Evil din ang mga pastor ninyo. Evil. So wait for the coming judgment na darating mismo sa inyo. The actual one, the big one sa Philippines. I don't know when and where, but there's gonna be a big one. Mark my words, sabihin nyo lahat ang masabihin nyo sa akin. But remember, this video na sinabi ko na hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. God will gonna punish the entire Philippines. It is because yung mga religion nyo, religious leaders nyo, na so corrupt, they're using God's name for their own advantage, for their own greediness. Maraming po salamat, Brother Joyto. The Holy Spirit touch revival. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen.